Oras sa alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, minus Miss Thea Petro Corpus. Ako po, Elaine Apid. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 26 ng buwan ng Setyembre. Binaklas na floating barrier sa Scarborough Shoal, inalmahan ng China. Pilipinas naninindigan. Paggastos ng Confidential at Intel Fund inihirit na tutukan ng Special Oversight Committee. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. namahagi na naman ng libreng sako-sakong bigas sa mga taga Maynila. Muling nagbabala laban sa mga rice smugglers. Hirit na 0% na taripa sa imported na bigas sinupalpal ni Pangulong Bongbong Marcos. Mano-manong transaksyon sa PhilHealth nagpapatuloy matapos itong mass cyber attack. Reforma sa pension system at taas sweldo ng military uniform personnel lusot na sa Kamara. Mahigit 700 nasakote ng pulisya sa paglabag ng gun ban para sa barangay Sangguniang Kabataan elections. Ang gulong terorismo ang paghahagis ng Molotov bomb sa NAIA, very remote ayon sa Philippine National Police. Confirmation ni Health Secretary Teodoro Herbosa na-bypass sa commission on appointments kanina. Kailangan siyang i-reappoint muli ng Pangulong Marcos kung gusto pa niyang italaga sa Department of Health. Nag-viral naman na SUV driver na nasangkot sa panibagong road rage. Lagot sa LTO, pinagpapaliwanag. Davao Occidental, abay niyanig ng lindol. May magnitude na 6.6 pero wala namang naitalang nasaktan o kaya ay napinsala. Buti naman. At sa detalye na ating mga balita, kami po ay live at hindi po artificial intelligence. Oo nga, baka mamaya akalain niyo AI kami. Lakay nakaganito ka lang lang. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Kami rin po ay marunong magsalita ng Tagalog. Charot lang. At sa detalye na ating mga balita, lumingiti ba yung AI? Hindi ganun lang lakay konti. Dapat lakay ganito lang yung mukha mo straight. Hindi ka masyadong gagalaw. Hindi pwedeng lumingon-lingon. Hindi. Tsaka hindi ka nakangiti ka konti pero yung boses mo. Parang ngiting aso, ganon. Grabe naman. Sa detalye na ating mga balita, pumasok man ang Pilipinas sa Scarborough Shoal nang walang permiso ng China? Ganon. Ayon sa spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin, ito'y matapos manindigan ang gobyerno ng Pilipinas laban sa paglalagay ng China sa floating barrier sa Baho de Masinloc. Maliban sa pagkakusa na intruding, binigyan diin pa ni Wang na ang Scarborough Shoal ay teritoryo ng People's Republic of China. Inamin din ni Wang na ang floating barriers ay nilagay para harangin at ipagtabuyan ang masakyang pandagat mula sa Pilipinas. Matatandang nagbaba ng ruling ang Permanent Court of Arbitration na ang bansang Pilipinas ay mayroong exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea at invalid ang claim ng China
sa 9-dash line. 10 na pala sila ngayon, Lakay, di ba? Dinagdagang panawan nga pala. Di ba nagdagdag sila ng isa? Oo nga, So 10-dash line na yan. Mhm. Oo. At kaugnay pa rin nga ng balitang yan, ang pagbaklas ng Philippine Coast Guard sa floating barrier ng China sa Baho de Masinloc ay pagpapakita ng tindig ni Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos ang matagumpay na pagputol sa floating barrier sa special operations ng PCG. Ayon kay Tariela, mismong si Pangulong Marcos ang nag-utos ng operasyon at pananindigan ng presidente ang pangakong walang isusuko ang Pilipinas ni 1 pulgada ng teritoryo sa China. Ang pinakamahalaga dito na ipakita po natin ang commitment ng ating national government na gagawin po natin lahat. We cannot deny the fact na kulang po tayo ng kakayahan kung makikipagsabayan po tayo sa China. Pero ang action po natin dito ay isang malinaw na pagpapakita ng intensyon ng ating Pangulo na siya po ay titindig sa atin pong West Philippine Sea. Nauna narito, sinabi ni Tariela ang inilagay ng Chinese Coast Guard ang barrier upang mapigilan ang pangingisda ng mga Pilipino sa Baho de Masinloc. Ini-upload ng PCG sa social media ang lahat ng insidente sa West Philippine Sea upang makakuha naman ng atensyon sa international community ang ginagawa ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala, naglatag ang China ng floating barriers sa mga lugar sa Baho de Masinloc na may maraming nangingisdang Pilipino. Sa panayam pa rin ng DCRH kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi niya na aktual nilang nakunan ang paglalatag ng mga ito ng floating barriers. Una nang inireport ng mga mangingisda na kadalasang naglalagay ng mga floating barriers ang mga barko ng China o ang barko ng China Coast Guard sa tuwing may malaking bilang ng mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Narito muli si Commodore J. Tariela. Based on the account ng mga Filipino fishermen, every time na merong mga mamataan silang malaking number ng Filipino fishing vessels sa Baho de Masinloc, ay naglalatag sila nitong floating barrier. But this is also our first time, no, on the part of the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to document ang paglalatag nila nito, no, kung saan makikita natin yung rigid hull inflatable boats nila naglalatag ng floating barrier na to. Samantala, suportado ng Armed Forces of the Philippines ang ginawang pagtanggal ng Philippine Coast Guard sa floating barrier na inilagay ng China sa Baho de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, walang dapat katakutan dahil iginiit lamang ng Pilipinas ang karapatan sa karagatang pagmamay-ari nito. Sinabi ni Colonel Aguilar na walang pakialam ang Pilipinas sa posibleng reaksyon ng China dahil dapat nitong protektahan ang teritoryo. Tinawag ng Beijing na panghihimasok o intrusion ang pagbaklas ng PCG sa floating barrier ng China. Oras sa ganap na alas 4:16. Isinusulong naman sa Kongreso ang pagbuo ng Special Oversight Committee para sa transparency ng paggastos ng pondo ng confidential at intelligence funds. Sa ilalim ng panukala ni Congresswoman Estela Kimbo ng Marikina, pamumunuan ng House Speaker ang komite kasama ang 3 miyembro ng majority at isa sa minority. Ang Special Oversight Committee ang titiyak na magagamit sa tama ang pondo ng pamahalaan. Una rito ibinulgar ni Congresswoman Kimbo na ginastos ng Office of the Vice President ang kanilang 125 million confidential funds noong taong 22 sa loob lamang ng 11 araw. Samantala, muli namang namigay si Pangulong Bongbong Marcos ng kumpiskadong bigas ng Bureau of Customs sa mahihirap dyan po sa lungsod ng Maynila.
may 1,000 benepisyaryo ng 4-piece ang tumanggap ng libreng bigas sa presidente sa San Andres Sports Complex. Sa kanyang speech, muling nagbabala si Pangulong Marcos na hindi uubra ang ginagawa ng mga smuggler at hoarder ng bigas. Ang libreng bigas ay bahagi ng 42 million pesos na halaga ng bigas na nasamsam ng BOC sa Zamboanga na ang iba ay pinamahagi na sa Cavite at Camarines Sur. Sa mga nakalipas na natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dumaan sa tamang proseso ang pamagi ng mga smuggled rice sa mga may hirap na mga mamamayan. Sa Maynila, kanina sinabi ng Pangulong Marcos na ligtas na. Ligtas na ipamahagi ang mabigas dahil dumaan ito sa tamang inspeksyon, investigasyon at kumpiskasyon. Kulang yata ang komisyon. Ayon pa sa Pangulo, magsisilbi sana itong babala sa mga smugglers at mga hoarders na talagang binabantayan sila ng pamahalaan. Muli rin nagpaalala ang Pangulong Marcos sa mga opisyal at ahensya na higpitan ang pagpapatupad ng polisiya sa bigas. At kaugnay pa rin ng balitang yan, magsisilbing babala sa rice smugglers at hoarders ang mas mahigpit na pagbabantay at pagkumpiska ng gobyerno sa mga iligal na bigas na pumapasok sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kahit mahirap ang laban kontra smuggling at hoarding ay desidido ang pamahalaan na matigil na ang mga iligal na operasyon. Pinangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng bigas ngayong araw sa Maynila na mula sa nakumpiska ng Bureau of Customs sa Zamboanga City. Una nang namudmod ng bigas si PBBM sa mga mahihirap na pamilya sa Zamboanga, General Trias sa Cavite at Camarines Sur. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Kaya Bureau of Customs, asan yung mga kakasuhan natin mga smugglers? May sabi nga ni Senator Chis Evangelista Escudero. Escudero. Naliligaw na naman tayo. May mga smuggled rice pero walang smuggler. Ano ba yan? Ano yun? Ano doon? Tumubo. Samantala, sinupalpal ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ng Department of Agriculture ang panukalang ibaba sa 0% ang taripa sa imported na bigas. Ito ang sinabi ni Isabela Congressman Tony Pet Albano sa plenary debate sa Kongreso. Matatandaan kasi iminungkay ng Department of Finance na babaan ang taripa sa imported na bigas upang bumaba din daw ang presyo ng bigas. Sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kamakailan na tinatalakay na ang magagawin sa bigas kabila ang pansamantalang pagbawas sa tariff rates. Dito nagkagulo-gulo ha? Ayan. Mukhang may mga taga-DA, Department of Finance, na magparating na maraming imported na bigas. Totoo talaga yung kasabihang basta may importasyon na may komisyon. Gaano kaya kalaki yan? Tayo naman na napapala natin konsumisyon. Ay, sinabi mo, Sister L. Nakakaloka. Pero ito, Lakay, usapang bigas pa rin tayo. Bumaba na ang presyo ng bigas sa ilang tindahan sa Maynila. Sa ulat ni RH29 Boy Gonzales,
Halos 100 hanggang 160 pesos na ang ibinaba ng presyo ng kalahating sako ng bigas sa isang tindahan sa May Dagupan Street, Tondo, Maynila. Ang nasabing tindahan na Hyper Rice Dealer ay nagbebenta ng 25 kilo ng bigas na naglalaro sa pagitan ng 1,150 hanggang 1,268 depende sa klase ng bigas. Ang isang kaba naman o 50 kilos ay bumaba na rin ng 100 pesos. Supply na kanilang kinukuha sa Isabela Province naman. Sabi ng mga tindero, epekto na ito ng anihan kung saan dumami ang supply at dahil sa price ceiling na iniutos ni Pangulong Marcos. Babalikan natin na lang pang mga balita. Standby sa ating mga reports. Standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Standby Raymond Dadpaas. Ako nga pala yung confirmation ni Health Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Abay na-bypass po sa Commission on Appointments. Dahil last day po ngayon ng session ng CA. Ibig pong sabihin mahabigan ni Alana. Ayan. Wala nang visa yung kanyang appointment, so kailangan pang i-reappoint ng Pangulong Marcos para mapanatili sa Department of Health. Samantala, ito naman ang good news sa mga sundalo. Reforma sa pension system at taas sweldo ng military uniform personnel. Aba, lumusot na sa Kamara de Representantes. At mga kuya ha, yung mga may baril dyan, abay kailangan ni responsible gun owners tayo. Abay dumadami na ang nahuli ng pulis dahil sa paglabag sa gun ban. Umabot na sa 700 ang nahuli dahil sa pagdadala ng baril kaugnay sa barangay at SK elections. At babala nga pala sa mga gun owners ha, baka hindi pa kayo nagpaparenew, baka nag-expire na yung mga license. Abay, naghanda na ang PNP ng Oplan Katok. Ayan. Kakatuhin kayo sa bahay pagka hindi kayo nakapag-renew ng inyong mga lisensyadong baril. Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Michael is my guy, birthday boy. Mr. Michael Linang Toyota Alabang. Oras ganap ng alas 4:25. Wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Ilang Merry days Christmas, before everyone. Christmas? 90 days. Wow, bilis ng panahon. Ala, grabe naman yung Lakay. Baka mamaya biglang magiging 50 days na lang. Bayan, bilis-bilis. Relax ka lang yan. Oras sa Father Saldi Fababaer, Buddy Vargas at Dr. Isa Suntay, ganap na alas 4:32. Hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abay desididong wakasan na ang smuggling at hoarding ng bigas. Aba, dapat lang Mr. President, dapat may makasuhan, masampulan. Arrest number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, Elaine, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magiging madali ang laban ng pamahalaan kontra smuggling at hoarding. Sa kanyang talumpati sa distribusyon ng bigas sa Maynila,
Sinabi ng Pangulo na mahirap ang kampanya ng gobyerno dahil matagal nang namamayagpag sa kalakaran ang mga mapagsamantalang negosyante. Pero binigyang diin ng Pangulo na hindi na pwede ngayon ang ginagawa ng mga smuggler at hoarder na tinawag nitong mga bukbok na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas. Ayon kay Pangulong Marcos, gagamitin ng administrasyon ang buong pwersa ng pamahalaan para matigil na ang pagsasamantala sa mamamayan. Inatasan ni PBBM ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng husto ang pagpapatupad ng mga polisiya at batas hinggil sa isyu ng bigas. Dagdag ng Presidente, ang pagkumpiska at pamamahagi ng smuggled na bigas ay patunay na seryoso ang pamahalaan sa pagsugpo sa smuggling. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Miss Let. Narciso. Yes, Lakay? Kailan daw may sasampulan? Dapat may makasuhan. Bakit may mga smuggle pero nangansaw si Cheese? Wala naman daw nakakasuhan smuggler pero may smuggle na bigas. Oo, ang tinuturo Lakay ng Bureau of Customs ay DOJ. Nasa DOJ daw kasi yung mga kaso. Ayaw pang banggitin ng executive session yung yung mga smugglers. Ayaw pa sabihin ni Secretary Boying Remulla. Bakit nga ba? Oo nga, Lakay. Yun nga yung inaabangan, ang hinihintay. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Miss Let. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Sandali, Miss Let. O nga pala, paano ito? Na-bypass si Health Secretary Ted Herbosa. Abay, i-re-appoint pa siya ng Pangulong Marcos. Oo, wala pang pahayag tungkol dyan ang Malacanang Lakay dahil kani-kanina lang yan. May meeting ang Presidente kanina Lakay sa mga taga-Department of Agriculture ulit. Ayan, umaasa pa naman si Health Secretary Ted Herbosa na okay na ang suporta ng mga brands. Mukhang kinulang. Hindi nangyari Lakay. Mukhang hindi nakausap lahat yung mga members ng CA. Ayan. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Elaine. Mukhang... kasi Lakay na jinx daw, ikaw daw kasi kanina. Naudlot, Naudlot Sabi mo daw kasi kanina. Kino-congratulate ko na kasi sabi na aking bubit sa CA. Abay, okay na. Okay na si Secretary Ted Herbosa. Hindi pala nakapagmano sa ilang members ng CA. Ayun lang. Lalo na kay Manang. Patay tayo Hindi yata dyan. nagmano kay Manang Ayan, tayo baka kaya dyan. na-bypass Lakay. Ayan, malamang. Isa na rin yan. Pero update naman tayo mula sa Kamara dahil si Vice President Sara Duterte nakiusap na ipagpaliban ng Kamara ang plenary deliberations sa panukalang budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kung bakit? Bakit nga ba Manang Milky? RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, ipinagpaliban bukas ang plenary deliberations ng Kamara sa panukalang budget ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan kalihim si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Guerin, nakiusap si VP Sara na ipagpaliban ang plenary deliberations para sa kanyang mga tanggapan dahil daw sa conflict of schedule. Base sa schedule, kaninang umaga pa sana nakaschedule ang plenary deliberations ng Kamara para sa OVP at DepEd Proposed Budget 2024. Matapos palakay naman ang pondo ng Office of the President na may budget na 10.7 billion pesos. Kaya nagmanifest sa plenaryo si House Deputy Minority Leader Franz Castro kung bakit hapon na hindi pa nasisimula ng deliberasyon sa 2024 proposed budget ng OVP at ng DepEd. Pakinggan natin Lakay at Elaine, si House Deputy Majority Leader Janet Guerin. Mr. Speaker, the Office of the Vice President as well as the Office of the Department of Education, the Secretary of the Department of Education has conveyed a message to the Committee on Appropriations as well as to the Committee on Rules of a possible conflict in schedule, details of which the Majority Leader, yours truly is not yet that privy, but precise for us to say that as of the moment, the deliberation of the proposed budget of the OVP as well as DepEd has been temporarily moved tomorrow, considering that we also have other agencies in the pipeline, Mr. Speaker. So narito Lakay at Elaine, naglungsad naman ng kilos protesta kaninang umaga harap ng batasan ng mga militanteng grupo para ipanawagan na ibasura na ang confidential funds.
Isinabay ito sa plenary deliberation sa panukalang budget ng OP at OVP sana para sa susunod na taon. Lalong lumaki ang issue ng confidential and intelligence funds ng aminin ng Commissioner Audit na ginastos lamang sa loob ng 11 araw ang 125 million peso intelligence funds ng OVP noong 2022. Sa 2024 proposed national budget, 2.3 billion pesos ang panukalang budget ng OVP. 500 million pesos ang confidential fund. 758 billion pesos naman ang panukalang budget ng DepEd at 150 million pesos ang confidential fund. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Crigunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. How are you, Madam Vice President? Abay, second gentleman. Attorney very beautiful man sa Carpio. Abay, alalayan mo si Madam Vice President para maipaliwanag na maayos yan. Magkano ba ang pinakamalaki pa ng mga budget ang Department of Education na Sister L? Samantala, eto na. Ayan ang halakay. Eto na ang report mula sa Commission on Appointments. Nabigo, ayan, nabigo nga makalusot sa makapangyarihang Commission on Appointments ang Health Secretary Teodoro Ted Herbosa. Anyari, Raymond, may mga tumutol ba? Ayan. Sabi na aking bubit kanina, ang dami raw nakapilang gustong magtanong. Isang kilometro yata. Kilometro yata ng mga members ng CA na gusto nga magtanong. Hanggang ano ba? Just dado makapagay. Ay, abot yata hanggang Aling Lydia sa Lechon. Baklaran na yun, lakay. Abot hanggang Baklaran eh. Alamin na report mo lang kay Raymond at Paas. Anyari, Raymond, bakit na-bypass, hindi nakalusot sa CA ang Health Secretary Herbosa? Raymond, please come in. Mayor Elaine, bigong makalusot sa makapangyarihang Commission Appointments, Secretary Teodoro Ted Herbosa ng Department of Health. Ayon kina CA Majority Leader Congressman El Rey Villapuerte na siyang at si Senator Christopher Bongo na siyang chairman naman ng CA Senate o CA Committee on Health, sinuspindi lang ang deliberasyon sa appointment ni Herbosa for lack of material time o kakulangan daw sa oras. Paliwanag ni Villapuerte, mahaba pa ang listahan ng mga gustong magtanong kay Secretary Herbosa at ang mga kongresista ay kailangan ng bumalik sa Kamara de Representantes para sa kanilang sesyon ngayong hapon. Ayon naman kay Senator Bongo ay kailangan nilang isuspindi ito dahil ang daming gustong humaba yung listahan at mukhang lahat sila ay gustong magtanong dito sa kalihim ng Department of Health. Kasamat wala namang personal na mga tanong dahil puro policy ang kanilang tinatanong dito. Nung una, ayaw nilang gamitin yung terminong bypass itong Secretary Herbosa, pero mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri na siya ring presiding officer ng CA ang nagsabi na bypass na nga itong si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Ang nangyari kanina ay nagsagawa ng pagtatanong. Unang mga nagtanong ay si Senator Bongo na siyang chairman ng committee. Sumunod si Congressman El Rey Villapuerte na humaba ang oras at ganoon din si Congressman Rodante Marculeta. Pagkatapos nun ay humingi ng 10-minute break. Kaninang tanghali itong si Majority Leader Villapuerte, nag-break sila pero yung 10 minutes na hiningi ay halos 2 oras yung kanilang break ng tanghali. Pagbalik nila ay bigla na lang nagmosyon na itong si Congressman Villapuerte bilang Majority Leader ng CA na kailangan na isuspindi na yung pagtalakay dahil nga sa kakulangan ng oras. Kaya tinigil na yung sinuspindi na itong pagdinig at na hindi na nakumpirma itong si Secretary Ted Herbosa. Una nito, Mayor at Miss Elaine, ay nag-iingay yung Alliance of Health Workers. Bagamat hindi sila nagkain ng kanilang opposition dito sa committee, ay panay naman yung padala ng kanilang mga mensahe na tutol sila dito kay Secretary Herbosa
dahil para sa kanila ay questionable ang credibility bilang magiging susunod na kalihim ng Department of Health doon sa kanyang mga polisiya na gustong ipatupad noong nakaraan. Gusto niyang i-privatize yung ilang mga government hospitals at ganoon din hindi niya inaasikaso yung emergency benefits ng mga healthcare workers ng panahon na nanalasa ang COVID-19 pandemic sa bansa. So anong effect niya na Raymond dahil hindi na natuloy, ayan, effect niya na bypass. So ano ang chance niyang maibalik sa DOH? Sabi ni Senator Bongo as chairman ng Committee on Health, kailangan niya ng reappointment, Mayor, para manatili o may pagpatuloy yung kanyang trabaho dahil yung kanyang appointment ay ad interim. Itong interim appointment ang ibinigay kay Secretary Ted Herbosa, hindi gaya ng mga iba na nomination, na kapag nomination daw ay kailangan ma-confirm muna sa CA bago mag-assume. Pero ang nangyari dito, pagka-appoint sa kanya, nag-assume niya as Secretary ng Department of Health at ito nga, ang masaklap, hindi siya kaagad na-confirm sa Commission on Appointment, Mayor. So dapat pala, Raymond, pagka in-appoint ka, huwag ka munang upo sa departamento mo, intay mo nang makapasa ka sa CA para hindi nakakahiya. Maraming pwede ba yun? Mayor, na ganun ba? Na may mga ganun na nangyayari na hindi agad umuupo. Dito kanina nga, naririnig ko dito yung bulong-bulungan kasi nandun si Yusek Berheri. Sana si Yusek na lang ang inilagay kasi mga ganun na naririnig ko. May mga side comment pala. Andyan pala si Yusek Berheri kanina, Raymond. In fairness naman, nandun sila yung mga ibang mga undersecretaries ng Department of Health. Siya ba yung bilang dito kay siya ba yung sinasabi na aking bubit na bagamat hindi matipid ang ngiti ng Yusek Berhere, abay kanina raw abot tenga ang ngiti, ha? Nung Ikaw talaga lakay. Nung mabay pa si Herbosa. Ikaw talaga lakay. Abi ang bubuit mo, ang likot naman ang mata niyan. hindi ko na napansin dahil napansin. Secretary Herbosa. Siyempre, hindi naman may tatanggi na malungkot siya. Malungkot siya nung nagdesisyon yung komite na suspindihin na yung deliberation kanina dahil ang haba ng oras na paghihintay. Sana sinuspend na lang agad nung bago nag-break para pinagantay pinahalos 2 oras. Tapos yun din pala. Siguro yun, nag-usap sila kasi merong committee room dito na nakalaan lang para sa mga PA members. Sila lang yung nag-usap during the break. Pagbalik nila, ayun, yun pala yung kanilang naging desisyon. Yun ang mali ni Secretary Ted Herbosa. Binigyan siya ng chance nung nag-rehes na ganyan. Dapat nagmano siya isa-isa dun sa mga members ng CA. Yan ang style ng Arthur Yap. Ayan. Magpakita ng humility. Yan ang importante dun ha. Huwag kang hindi ka pwedeng magyayabang-yabang sa CA. Kailangan. Hindi pwede maangas dyan. Ang ginagawa ng iba kasi dyan, Mayor, weeks before or days before, dapat umikot ka na. Or halimbawa, yung ginagawa ng iba, kumukuha ng mga kakilala doon sa house, Padrino. Ipunin lahat yung pwedeng maipon doon. Halimbawa, out of the 12, kung available yung 12, mas maganda, isang bultuhan na lang. Pero kung hindi, by groups na kinakausap yan, Mayor, sa Senate, kailangan isa-isa yan dahil iba-iba ang concern ng mga yan. 12 dito sa Senate, 12 yun sa Kamara de Representantes. Pero para pagdating doon sa plenary, or kaya sa committee, alam mo na kung ano itatanong sa'yo nitong mga miyembro ng commission appointment. Hindi ko alam kung siguro, in fairness din naman kay Secretary Herbosa, baka ginawa din naman yun, kaya lang hindi pa niya panahon para kumakonfirm sa CA. Mukhang kulang ang bulong ng mga brands ng Opsilon. Wala, yun ang problema niya. Wala na daw Opsilon sa Senate. Kaya wala na ba Opsilon sa Senate? Puro Sigmaro na. Sabi, wala na daw kaya naman. Nasa cabinet daw yung iba at saka nasa house. Kaya
Dito sa Senate, walang nagtimon sa kanya. So pagka hindi siya inire-appoint ng Pangulong Marcos, anong mangyari sa kanya? Wala na, baliwala na. Balik uli si yung OIC. Balik si Yusek Berhere? Aba! May OIC ulit. Okay. Sige, maraming salamat, Raymond. Ganyan pala yan. At ang dami rin, yung mga usapin na mayo, bagamat ito dahil nga nakasabay nito, ang daming mga budget hearings, ayan, yung sila Yusek Cesar Chavez at ng Department of Tourism, Tourism Transportation, ay na-approve na yung kanilang budget at tuloy na sa plenary. Bagamat medyo mainit ng pinag-usapan kanina yung Office of Transportation Security o yung OTS, biglang leave of absence pala ang final nitong si Yusek Mau Aplasca na siyang administrator ngayon ng Office of Transportation Security, Mayor at Misilay. Akala ko si Yusek Cesar Chavez ay umalalay din kay Secretary Ted Herbosa. Hindi. Okay. Maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Misilay. Ayan, nalungkot naman ni Secretary Ted Herbosa. Oo nga, sumalang na din pala talaga siya, Laka. Yun nga lang kinapos sa oras. Tatlo lang daw yung nakapagtanong, kulang pa, ha? Oo, kulang na kulang kung mahaba ang pila. Senator Bongo, ayan, Congressman Marcoleta at El Rey Villaferte. Sabi, ayan, di pa nagtatanong si Senator Risa Hontiveros. Malupit magtanong siyempre, nasa opposition. Samantala, standby, Sherwin Alfaro, report mula kay Christian. Ang OTS o Office of the Transportation yung binabanggit ni Raymond Lakay, si Aplasca, nanawagan. Charot. Nanawagan. Ikinagulat ang panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na magbitiw siya. Nakalib to Lakay Nag-leave of absence siya. Nag-leave na ba si yung binabanggit ni Raymond ngayon. Nag-leave na pala siya. Kasi kanina kahapon yung panawagan yata ni House Speaker Romualdez siguro tinablan siya. Sige na, mag-leave na lang muna ako. Pero alamin natin, Lakay, ang detalye ng report mula kay RH8, Christian Manyo. Christian? Lakay at Sister L, kinagulat niya ni Office for Transportation Security Administrator Undersecretary Mau Aplasca ang mga naging komento ni House Speaker Martin Romualdez kabilang na ang panawagan na magbitiw ito sa pwesto. Ayon kay Aplasca, bakit siya inaatake kahit wala siyang ginagawang masama kundi linisin ang OTS sa mga korap na empleyado. Dagdag pa ni Aplasca, ang dapat mag-resign ay ang mga tiwali at korap na opisyal dahil tila pang mawala sa serbisyo ang mga nag-iimbestiga kumpara sa tauhang nagnakaw at lumunok na umano ng $300 ng isang pasahero sa paliparan. Sa datos ng OTS, sa ilalim ng termino ni Aplasca mula noong 2022, 68 administrative cases nang inimbestigahan kung saan 11 dito ang nasibak sa serbisyo. Na-resolve rin ito ang 2 hanggang 3 buwang delay sa sweldo ng mga OTS personnel at ang pagtukla sa anomalyang nangyayari sa recruitment ng mga tauhan. Samantala, inako naman ni Aplasca ang responsibilidad sa mga nagawa at pagkakamali ng OTS at kanya umano itong isasangguni kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay DOTR Secretary Jaime Bautista. Ngunit hindi niya umano kakayaan ang sino man na siya ay hiyain at ang mga maling impormasyon laban sa na tinawag ng insensitive, malicious at personal attacks. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalik. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mr. Gigolo, Christian Manyo. Standby, Sherwin Alfaro, saan ka mamimigyan ng limpak-limpak na aginaldo ngayon? Standby sa iba pang mga balita at mga reports. Standby Miss Alia Icatlo de Fort. Anyari kay Willie Rebillame? Ba may pa-courtesy call? Ganon? Bakit? Alamin natin Lakay mamaya kung bakit. Bakit? Tatakbo bang congressman si Willie? Bumisita daw at nag-courtesy call Anong dahilan? Standby Miss Alia Oran Sister L. It's 4:52. Bumabati po kami
Sandali lamang Mocha Girls. Ay, Mocha Girls. Sino nga ba yan? Hindi naman yung Mocha Girls. Sino nga ba ito? Ano ba yan? Boy Kulot, ha? Sex Bomb. Sex Bomb Dancers. Spaghetti pababa, pataas. Naku. Sandali lamang Ninong Sherwin. Abay, batiin lang muna natin ng happy birthday. Abay, si June Dimakotak. Aba, laba tayo na June. Oo, si Grace nagparamdam na. Happy birthday, Miss Grace Sansano. Grace Vera Sansano, happy birthday. At kay Beverly Ann Masangkay Ferrer. Ba, binabati ni Daddy Rolly Masangkay. Happy birthday, Beverly Hills. Ganda ng pangalan, ha? Beverly. At advance happy birthday kay Buddy Vargas. At ganun din, ito, Ninong, ha? Babatiin natin itong isa pang Ninong Junior. Sino yan? Abay, batang-batang presidente ng Toyota Alabang. Mr. Michael Lee. Wow! Happy birthday po. Happy birthday, pre, ha? At ganun din. Tama tayo dyan. Happy birthday kay Kuyang Ben Alegre. Ayan, Yusek Randy Escolango. At ganoon din kay Jose Belmores at Stephen Sia. Oy, good afternoon ko yung Phil Selly, ha? Abay, kaya pala, Abay, gustong-gustong mag-import ng bigas sa Sister L. Abay, bukod sa komisyon dun sa ini-import na bigas, may commission din pala sa insurance na importation ng bigas. Oh? May insurance pala yan. Oh. Doble. Doble kita pala dyan, ha? Kaya pala ang dami-daming ang dami-daming gustong mag-import ng bigas. Ninong Sherwin Alfaro, saan ka mamumudmod ng limpak-limpak na salapi sa ating DZRH? Malakas Aguinaldo promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakain na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aling felicidad, eto na. Eto na ang ninong ng bayan. Sherwin Alfaro, Ninong, saan ka may bigyan ng limpak-limpak na Aguinaldo ngayon? Sherwin. Lakay dito to sa Barangay Barangay 862. Dito yan sa Pandakan, Maynila. Kung saan talagang higante ang merienda. Hindi lang pandak, kundi higante ang merienda. Ano dahil merienda malakasan dyan? yung lumpia dito, Lakay. Uy, ang sarap ng lumpia, ang sarap ng lumpiang toget, saka ng Shanghai. Tapos yung mga bola-bola, mga kwek-kwek, yan, no? Tapos squid ball, meron pa fish ball. Ay, nako, ang sarap. Hindi lang dahil sa masarap yung pagkakaluto, masarap yung suka. Wow. Yung suka, grabe. Miss ko yung kwek-kwek na yan, Pinakukulaan nyo ba itong suka nyo? Yeah! Parang niluluto yung suka nila. Kaya talaga? Oo, dahil iba yung parang sapil ng asin tsaka nung alap. Tapos kung ayaw mo naman ng maasim, may turon. Ayan, kakapalamig. Sige, turon na lang. Mas mura yata yung turon. Turon tayo. Dahil itong sinanay mo lang, malakasan yung pinapakinggan dito ang programa. Ayan, no? May echo pa. Kaya lang wala kang video eh. Banji, Ate Banji Sagales. Ate Banji Sagales, lagi ba kayo nakatutok sa DZRH? Yay! Sino paborito ng announcer? At ito, Lakay, may cellphone. Kaya naman pala lang lakas ang Bluetooth. May cellphone dito sa gilid yan, nanonood ng cellphone. Sino paborito mga announcer sa DZRH? Siyempre, si Lakay. Aba, love you. Lakay, malakasan to. So, dapat bigyan to ng malakasan. Bigyan mo kagad ng malakas na Aguinaldo si Ate Banji. Malakasan 1,000 para sa Ate Banji. Thank you so much. Welcome po. Merry Christmas. Lakay, makalma. Oo, diba? Ang lambing ng pagkakasabi. Lakay, gusto mo ba sabi sa Ate Banji? Hi, Ate Banji. Ayan. Hello, sir. Kamusta po kayo? Mukhang masarap yung mga niluluto mo. Ay, mga paninda mo dyan,
Yes, sir. Punta kayo dito minsan. Dalawin mo sige. naman kami para matikman mo yung mga luto ko. Lalo na yung wow. kasi yun yung diadayo dito. Sige, punta kami O kaya, din. alam mo, Lakay, yung sa pagbibiro, mobile ng polis kanina nakaparada rito. Polis, nagmimerienda. Talaga, ha? MPD, oo, Lakay. Kaka-100 piso yung polis na kakatuhog ng mga fishball, mga kwek-kwek. Aba. Diba? Dahil yung sauce yata eh. Yes, ayun lang talagang pinapasila ng mga polis dito, sir. Yung tawad ko. Sabi mo sa mga pulis na nandyan, mag-take out para kay General Andre Dizon. Ayun. Pwede, Para matikman mo sa yung namin, yung specialty namin dito. Wow, sarap naman. Break time pa naman. Oo nga. Ginutom ka bigla ni Sister M. Parang medyo nagugutom ako ngayon Sige po. Alam mo naman kami, hindi mabiro ng ganyan. Depende po sa inyo yun. Kung namin dito. Lakay, sagot ko na. Sagot ko na. Okay. Bilisan mo, ha? Kailangan yung lumpia masarap. Dapat mainit-init pa pagdating dito, ha? Tatong pa sa tuka. Ang sarap, grabe. Talagang first time na yung lumpiang toge na enjoy ko ng may sawsawang suka. Hindi naman ako nagsusuka dati. Pag sawsaw ko kanina, ang sarap, Lakay. Kaya naman, ito sa mga malakas na kagaya ng winner natin sa Ativanji, malakas ang makinig ng Deezer 8 ay malakas kayong mananalo ng 1,000 pesos sa Deezer 8 Malakas promo. Ang Deezer 8 Malakas promo ay pagpapasalamat po ng Deezer 8 for making us number 1 sa recent Kantar and Nielsen survey. Kaya naman number 1 ang Deezer 8 sa Metro at Mega Manila. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Live pa rin mula sa Pandakan Arts number 6, serving battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ate Vanji Toge. Ayan. Lumpiang Toge. Ayan, sarap niyan. Ha? Tapos yung maanghang yung suka. Tapos mainit-init pa, no? Lakay yung tuloy ako bigla, ha? Bilisan mo, Sherwin. Showbiz, anong gagawin ni Willie Revillame? Tatakbo bang congressman? Alamin natin, Lakay, dahil si Willie Revillame bumisita at nag-courtesy call kay Speaker Martin Romualdez. Kung bakit, ating alamin mula sa ating showbiz princess. Siguro kung party list candidate ito, Miss Aliyah. Palayag ko panalo itong si Willie. Oo, maraming nakakilala dyan, Lakay. Sa dami rin ng mga natulungan nito. Tsaka dami natulungan din naman talaga. Anong baka pwede siya magtayo ng Wawawi party list? Wawin. Kasi may tutuktuwin na rin, di ba, Lakay? Naalala man tutuktuwin. O di jacket party list. Bigyan ng jacket party list. Jacket yan. Pero alamin natin ang detalye niyan. Nako, Lakay, alam mo, bagong tawag dito sa kanya. Ano? Siya na ang bagong showbiz princess. Sino? Si Aliyah Ikatlo. Showbiz princess. Alamin natin yan mula kay Miss Aliyah Ikatlo. Aliyah. Lakay at Sister El, sa kabila ng busy schedule ng mga leader sa Kamara dahil sa deliberations ng proposed 2024 national budget, ay ikinatuwa nila ang pagbisita ng host na si Willie Revillame. Sa Facebook post online, makikita na nag-courtesy call ang game show host kay House Speaker Martin Romualdez. Si Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang nag-post ng litrato at nagpasalamat kay Kuya Will dahil sa pagdalaw nito. Nasa litrato din sina House Secretary General Velasco, Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, PTV General Manager Ana Puod, Appropriations Chairman Zaldico, Deputy Majority Leader Richard Gomez at Congressman Sam Versosa. Sa araw na yon, dinalaw din ni Willie ang mga kaibigan sa showbiz na sina Richard Gomez nga at si Samuel Versosa Jr. Si Gomez ay ang 4th District Congressman ng Leyte, habang si Versosa naman ang kinatawa ng Tutok to Win Party List. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah. Mukhang tinuturoan ni Tutok Party List Versosa. Ha? Si Sam Versosa. Ha? Diba siya tanya si Rian Ramos. Rian Ramos. Oo. Ayan, ano yan, mukhang ipapasok din sa negosyo ng politika. Ayan. Negosyo ng politika. Ayan, alam na bang siya si Willie? Akala ko sa Channel 4 siya pupunta. Akala ko nga, Lakay, magbe-PTV sila
Kaya pala kasama si Miss Puot ng Channel 4. Baka nga lang. Anyway, kung yan ang gusto, kung baka mas marami siyang matulong pag naging congressman siya. Oo nga, malay mo. Kasi generous naman siya lakay si Kuya Will Baka yung pork bar niya, iparapol ipamigay lahat. na lang niya. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Dami kong pera. At yan na mahabiyan ng kapwa natin mga balitan talakayan sa ating palatuntunang break time. Sherwin, yung merienda, bilisan mo ha, mainit-init pa ha. Konting bilis. Ako po si Deo Makalma. Minus Miss Thea Pecho Corpus. Ako po si Elaine Api. Balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Orat, Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. This time check is brought to you by